Ngayon, lahat ng yan, baliwala yan. Dito, puro komentaryo lang yan na ang sinasabi ng publiko dahil yan sa galit nung iba. Ngayon, pagka, pagka gusto mong mapansin ka ni Digong nyo, tsaka ng gobyerno nila, may inahangad kang pwesto, o kaya gusto mo makadilihensya, di ba? Di pagtatanggol mo yung pulis. Bakit nila ginagawa yun? Dahil ba doon sa pulis? Hindi. Dahil ba sila'y nagmamalasakit sa kapakanan ng pulis? O kaya ng mga pulis? Hindi. Kaya nila ginagawa yun, ang tawag doon, defensive. Bakit? Kasi didiretso yan, kumbaga sa kasabihan na hampas sa kalabaw, sa kabayo ang latay. Yung pangyayaring yan, talagang lalatay yan kay Pangulong Digong nyo. Bakit? Sapagkat yan ang sinabi niya sa mga pulis eh. Yung ginawa ng pulis na yon, resulta lang ng mga pinagsasasabi niya, yung encouragement na kanyang ginagawa sa mga pulis na maging marahas. Mga kaibigan, yan ang epekto. Pumasok ngayon sa ulo nila, kaya nagkaroon ng topak. Tama rin siya eh. Kasi nga, sabi nga natin, may kasabihan, it takes one to know one. Di ba? Para mo malaman yung iniisip ng tao, dapat magkapareho kayo ng frequency. Di ba? Pareho frequency nyo. Parang yan, two-way radio. Yung mga CB, mga uso nung araw, di ba, radio? Kailangan pareho kayo ng frequency para magkausap kayo. Hindi kayo makapag-uusap kung magkaiba ang frequency nyo. Kailangan isa frequency nyo. Pareho kayo. Di ba? Mga kaibigan, kaya nila sinasabi yan kasi inuunahan nila. Gusto nila agad takban. Especially nga ngayon, napakainit ng mata ng international community sa Pilipinas sa mga nangyayaring karahasan dito sa Pilipinas na ang pasimuno yung administrasyon. Mga kaibigan, yan eh. Akala nila hindi tutuloy doon como nililito nila eh, di ba? Para dalawang intensyon nun, ma-divert sa ibang kasalanan agad para hindi na dumiretso kay Presidente Digong nyo, di ba? Yun ang papel nila eh. Ganchuhin yung utak ng tao, mga kaibigan. Nilalansi nila. Pero pag pinag-aralan nyo, puro walang kwenta sinasabi. Kahit si Panelo. Sipin mo, ikumpara niya kung daw doon, kung si Presidente raw nagkataonan doon, binastos no. Paano mababastos yan? Ang daming security niyan. Di ba? Bago pa lang dumating yan, nakasecure na yung area. At saka pag nandun yan, pinipili naman ang pupunta. Hindi naman lahat nakapupunta. Paano babastusin yan? Sige nga, Aber. Pati yung anak. Di ba? Ang labo, mga kaibigan. Meron lang masabi. Di ba? Yun ang papel nila ngayon kasi wala naman silang ginagawa. Kailangan, pag may pumutok na issue, may nakapatay yan, may pumatay. Sisingit nila. Igagawin nilang karakter doon sa pangyayari. Si Presidente Digong nyo na mabuting karakter. Parang comics. Isinasama nila lagi sa mga istoryang magaganda para mapalabas na maganda, magaling. Mga kaibigan.
Pero kasi ayaw nila na dumiretso yung issue sa nangyayari ngayon na talamak na paglabag sa karapatang pantao dito sa Pilipinas, committed by the police. Lalayo ka pa yung pinagbabaril na sundalo, di ba? Nandito sa kwanyon, istorya. Itong pulis na ito, sinasabi, ang daming kaso nito. Meron pa nga ito, di ba, yung kaso sa administrative na siya ay pinatawan ng parusang suspension, 31 days suspension. Bakit? Kasi nung nagkaroon ng drug testing, nag-conduct ng drug testing para sa mga pulis, nandun siya, hindi siya sumalang sa testing at bigla siyang sumibat, nawala siya. Alam nyo na yun. Yung ba kailangan pang ipaliwanag kung bakit? Yung pala may kasong ganyan yan. Dapat ngayon din-drug test nyo rin. Di ba? Ngayon yung pagkakataon para i-drug test yan. Kaya lang kasi yung drug test, pwede silang mag-invoke doon ng hindi naman kasi pwedeng pilitin ng tao. Hindi mo pwedeng pilitin kung ayaw sumailalim sa drug test. May ibig sabihin yun, di ba? Kapag ikaw ay pinasasailalim sa drug test at ayaw mo, meron kang tinatago, di ba? Ayaw mo mabisto ka. Kaya ayaw mo. Wala naman kasing masama ron Drug test lang di ba? Sa ihinga lang kinukuha yan mga kaibigan Alam nyo, lahat ng kaso niya, bakit inuungkat dito sa mga balita? Kaya binabanggit yung mga records ng isang tao para malaman nila kung anong klaseng tao ito. Yung, ang track record nito? Ganyan talaga sa media profession, mga kaibigan. Lalo-lalo na ang publiko, hindi naman lahat ng bagay matatandaan yan. Halimbawa, nung panahon na sumabit itong lukulukong yan, mga kaibigan, sa ibang kaso, maaaring na may mga nakaalam. Pero dahil sa tagal, makakalimutan Dito pa sa Pilipinas number 1 tayo dyan, yung maigsi memorya. Number 1 ng Pilipino dyan yung madaling makalimot sa pangyayari. Kaya dito, pagka meron na namang krimen, tatahol na naman yung death penalty. May isa pang tumatahol ngayon na, Alcatraz daw. Si Subiri, mga kaibigan. Ito rin yung tumahol na iimbestigahan daw si Mauro, yung nambubugbog ng kanyang kasambahay. Wala namang investigasyong nangyari. Mga kaibigan. Hindi ba? Ito, basahin natin. Sabi ni Digong nyo, baka hindi nyo talaga nakuha, Pero I don't think isa lang itong klaseng pulis na ito. Hindi kami naniniwalang isang pulis lang yan. Ang dami niyan. Ang matinong pulis ngayon, kokonti na. Mabibilang mo na ang matitinong pulis. Yun ang masakit. Merong matitinong pulis na hindi namang walang iya, mga kaibigan, nadadamay sila. Wala tayong magagawa kasi for the longest time, wala namang epektibong ginawa talaga ang pulis, kundi lip service Ang leadership ng pulis, puro lip service. Lahat ng uupong bagong PNP chief, maglilinis ayon sa bunganga niya. Di ba? Pero hanapin mo yung resulta, wala. Yun din Same banana, mga kaibigan. Hindi ba? Nung araw, usong-uso, pag bago PNP chief, bubuwagin ang wedding.
Tapos sila nabuwag ng wedding. Susugpuin daw yung wedding. Sila yung sinugpo ng wedding eh. Lahat yan, sinugpo ng wedding yan. Lahat ng namuno dyan sa PNP. Sabihin nyo sa amin kung sino hindi nasugpo ng wedding dyan. Ito sabi, may sakit ito sa utak ba? Na-detect niya kaagad eh. Di ba? Topak. I'm just wondering why he was able to nakalusot sa neuro. Hindi ganong topak yan. Yung pulis na yan, pumasok, marami yan ngayon. Pumasok sa utak nila. Ang nagpalakas ng loob nila, si Presidente Digongyo. Dahil doon sa mga pahayag niya at garantya, ginagarantyahan niyang susuportahan niya mga pulis sa pagpatay. Di ba? Kaya yan ang pumasok sa kanilang utak, lumala. Nung mga pumasok yan sa pulis, ang plano niyan, yun na ngayon eh. Ang plano niyan, gamitin yung pagiging pulis sa mabilis nilang pagyaman. Ganyan yan eh. Mga kaibigan eh. Di ba sabi pa nga nitong pulis na ito doon sa pinatay niya. Sabi nito si Nuesca, yung pinatay niyang lalaki. Kung gusto mo magkabaril, kasi sinasabihan niya ata siya, ang yayabang ninyo kung pulis kayo, may mga baril kayo. Ano sabi niya? Kwan, kung gusto mo magkabaril, magpulis ka muna. Ibig sabihin, kung gusto mo magwalang hiya, magpulis ka rin. Di ba? Gusto mo palang magwalang hiya, gusto mo palang mag-abuso eh. Di pumasok ka sa pulis. Yun ang ibig sabihin nun eh. Mga kaibigan eh. Pumasok sa utak nila itong mga sinasabi. Ngayon, naguhugas ng kamay kasi kitang-kita sa video eh. Di lalo kung ito, sa palagay ninyo kung ito hindi nakuna ng video. Iyan pareho din ang sasabihin ni Presidente Digongyo. Baka, ano yan? Walang kasalanan yan. May kasalanan dyan yun eh. Di ba? Saan mo ngayon ibabase? Wala kang pagbabasihan. Yun ang sinasabi ngayon ng PNP chief. Tinatakot pa yung iba eh. Baka, delikado raw yan yung pagkuha. Alam nyo palang delikado eh. Di dapat humanga kayo dun sa mga kumukuha ng video. Di ba? Hangaan ninyo. Kasi isang katapangan din yan. Talaga medyo mapanganib talaga yun. Kukuha ka ng video. Dapat hangaan mo yung kumuha nun. Bigyan mo pa ng reward. Di ba? Sa katapangan mo, sipin mo, pulis na walang iyayan. Kinakunan mo yung ginawa niyang kahayupan. Di ba isang katapangan yun? Mga kaibigan, ang ini-insinuate nila, kung hindi man diretsang pinagbabawalan nila ang publikong kumuha, mga kaibigan tinatakot yung tao. Ayaw nilang maiibidensyahan yung pag-aabuso ng mga pulis. Si Kapersi Lapid, bumabanat. Lapid Fire! Pero sa kabila po ng sinasabi ni Presidente Digongyo na itong pulis na ito, merong diferensya sa utak. Kasi sinasabi niya, nakalusot sa neuro. Nagtataka raw siya, bakit? Paanong nakalusot ito sa neurotest? You couldn't detect a person by the way he answers. Yung mga test sa neuro. Pero siya, alam niya, no? Wala naman siyang proof. Di ba? Sana tinignan mo muna yung records. Sinabi,
Ito, yung base sa record ng neuro testing. Kwan yan bagsak yan Pero nakapasok sa pulis Dapat ganon. Kasi isang marahas din na paratang yan. Yung ginawa nitong Nuesca, ang topak nito sa ulo, hindi yung baliw. Na gaya ng iniisip ni Presidente Digongyo, na it takes one to know one, mga kaibigan. Ang basa natin dito, ito'y abuso ang nasa utak nito. Sabi ko nga sa inyo ang titignan mong motibo diyan yung alitan. Hindi yung sinagot-sagot, ginawa niyang paraan yun. 'Di ba? Imbes na tumawag ka ng iba, ikaw na may galit diyan, ikaw yung uhuli. Di hawa. 'Di ba? Halata. Mga kaibigan, sa loob ng nakaraang 10 taon, nitong pulis, di ba, napag-usapan na yan meron siyang 6 na kaso. Merong grave misconduct, serious neglect of duty, refusal to undergo a drug test, isang administrative case, at suspension. Yung 2 homicide cases noong 2019 ay na-dismiss due to lack of substantial evidence. Yun na lang. Pagbasihan mo yung 2 na-dismiss na homicide. Bakit na-dismiss yun? Hindi nakuna ng video. Di ba? Kung nakuna ng video yun, hindi na siya makakalusot. Di ba? Pagkatapos, tatakutin ni Sinas yung publiko na wag kukuha ng video. Kasi police. Hindi ba requirement nga yung video ngayon? Yung mga CCTV camera, di ba? Nire-require yan sa mga kahit saan ngayon. Kung gusto mong mabantayan ang interes at kapakanan mo, yung mga tao naglalagay ng sarili nilang CCTV, hindi ba? At yan, in-encourage ng pulis yan na gawin yan. Pagkatapos sasabihin mo ngayon iba, di ba? Dahil sa ang nakuna ng pag-aabuso, ng paglabag sa batas, ng brutal na pagpatay sa mamamayan na dapat nilang pagsilbihan, pulis. Yun lamang ang ibig sabihin po nun sinasabi ni Sinas. At hindi natin kailangang maging psychiatrist tulad ni Presidente Digongyo na kung makapagsalita, akala mo tinapos niya lahat ng kurso Di ba? Sipin mo yun. Sabi pa rito, tarantadong yung gagong yun. Di ba sinabi ko, you do it right, I'm with you. You do it wrong, and there will be hell to pay. Ito pa isa. Yan nga palang sinasabi niyang may sira ulo niyan. Pag-isipan nyo na yan. Delikado yun. Ano delikado ron? Palalayain. Ipapaabsuelto. Kunyari, inaalipusta, pero masama ibig sabihin nun. Pwede niyang gamiting dahilan ang pagkasira ng ulo niya. Ang nag-diagnose na nga sa kanya si Presidente Digongyo yung expert, neuropsychiatric expert, si Presidente Digongyo, nagsasabi na may topak ito. Delikado. Di ba? Baka palalabasin nila, may sira ulo nito. Binibigyan niya ng tinatransmit niya yung depensa ng tao. Mga kaibigan. Di ba? Akala mo, sa unang tingin, inaalipusta.
Ha? Yung kwan, dahil nasabi may topak. Hindi. Baka yan pa ang maging depensa niyan para yan ipaabsuelto nila sa kaso. Si Ka-Percy Lapid bumabanat. Lapid Fire. Walang preno kung bumatikos. Malalim at makatwirang komentaryo. Mag-ingat ang mga politikong gumagawa ng kalokohan at baka kayo ay tamaan ng Lapid Fire. Ewan ko ha, itong mga nanonood sa atin, inoobserbahan ko dito sa mga views. Pagka nagpatugtog na tayo ng awiting Perlas ng Silangan, nangongonte ang views, bumabagsak, nababawasan. Alam nyo, ako gustong-gusto kong pakinggan yung awitin na yan Ha? Hindi nyo ba minamahal yung awiting yan? Di parang yung mga nawawala sa views, parang wala silang interest na ma-inspire sa pagmamahal sa ating bansa. Yun lang naman, opinion ko, huwag na kayong magagalit. Sa atin naman, okay lang yan. Pero, kasi gustong-gusto kong, kaya ko nga pinatutugtog araw-araw yan, dahil gustong-gusto kong marinig yan, yung awitin na yan. May naiinggit nga pa sa akin sabi niya, naunahan mo niya ako dyan sa awitin na yan Gusto kong gamitin yan sa programa ko meron ako na anyang ginamit, kasi narinig ko, ginagamit mo na, hindi ko na ngayon tuloy magamit, mas maganda yung anyang awitin na yan. Alam nyo, mahilig tayo sa ganyan, na mga awitin. Kaya hanggang ngayon, mga panatang makabayan, kabisado natin yan baka akala ninyo. Di ba? Maliit pa ako, binibigkas na natin sa eskwela yan Kaya, napuna ko ngayon, nanonood pala sa atin tong kaibigan natin, na veteran na reporter ng Filipino Star, si Ellen Fernando, mga kaibigan. Kumusta Ellen Yan, dyan yung mahalatang, panggagancho sa tiwala ng publiko, sa paniwala ng publiko. Akala mo, yung ginawa ng police cold-blooded killing is a double murder, heinous crime na ang dapat parusa death penalty. Pero hanggang ngayon ay hirap pa rin umusad, death penalty. Akala mo siya may-ari ng death penalty. Mga kaibigan. Kayo nag-sponsor niyan Yung mga patayan na yan, sa inyo nangyari yan Ngayon, naglilinis ka ng kamay mo. Dahil kasama kayo sa mga pananagutin sa human rights violation dito sa Pilipinas. Di ba nakansila na visa mo? Di ba? At saka may batas ngayon, yung pinapasa na inihain nung si Wild, Congresswoman Wild. Lahat kayo parurusahan at tatanggalin yung aid o tulong na ibinibigay sa Armed Forces of the Philippines at saka sa PNP. Kapag naipasa yung batas na yan, mga kaibigan, hanggang hindi nagbabago ang kanilang pagtugon sa human rights violation. Baka akala ninyo, paigpit na ng paigpit ngayon ang mundo. Lalo na ang mga miyembro ng United Nations. Maliban sa China. Kasi ang China, diktadorya yan Isang klase ng diktadorya yan. Ano yan? Totalitarian yan. Komunista yan Mga kaibigan Yun ang gustong gayahin ni Presidente Digong nyo para makontrol ang tao. Lagi silang tama.
para ang abuso tuloy-tuloy. Nakita ninyo? Ang abuso ngayon kaliwat kanan. Abuso sa pagnanakaw, abuso sa paglabag sa karapatang pantao. Lahat ng klaseng abuso nandito. Tsaka itong si Presidente Digong nyo, nauulit yung si ako eh. Puro siya si ako eh. O, ako psychiatrist, lahat siya eh. Diba? Pulis ko. O, military ko. Ba't hindi mo tawagin pulis mo? Diba? O, pulis mo yan eh. Sabi mo pulis ko. Pag sabit eh, dumidistansya ka. Diba? Yan ang mahirap eh. Ano tawag doon? Sa mga taong ganun daw, ano ang tawag doon nitong si Bad Eli, Kuyukot Soriano na fugitive, wanted leader ng Samahang Andating Daan. Ang taong nagkakakontra-kontra sinasabi, yung medyo may sira ulo nun. Oh, hindi ako nagsabi niyan, ha? Oh, ano ulit? Ano sabi mo? Ang taong nagkakakontra-kontra sinasabi, yung medyo may sira ulo nun. Mga kaibigan, oo. Attorney Catalunya Causing, ating abogado, nandun pala siya nga pala, nakakalimutan ko mabanggit, pumanaw na itong si kaibigan natin, si Herns Quarry. Dating journalist po yan. Medyo malungkot ang kanyang pagpanaw. Ito, mga tunay na journalist ito eh. Talagang, para itong si si Marcelo H. Del Pilar eh. Na kahit mamulot ng upos ng sigarilyo, hindi po nagbebenta ng prinsipyo at paninindigan bilang isang mamamahayag. Kaya nalulungkot tayo kasi yung mga marunong manindigan na tao, namamatay sila ng, alam nyo na, wala. Sipin nyo bang, marami ho yan eh. Meron pang mga natitirang ganyan, kaya lang, ang prinsipyo hindi pinagbibili. Naninindigan. Siya ho'y huling lamay pala ngayon. Nakalimutan natin. Sa La Rosa Memorial Services, kanto ng Coral Street at Nicolas Zamora Street sa Tondo, Manila, malapit sa Moriones. Sa likod, ito banda ng, hindi, kabisado ko yan, attorney, lugar namin yan eh. Pwede nyong panoorin na parang nakalamay na rin kayo. Paano yun? Naintindihan namin na mga kaibigan at barkada namin ay hindi makapunta dahil sa takot sa COVID-19 pandemic. Nakikiramay po ako sa pamilya ni Herns Quarry. Mabait ito eh, mga kaibigan. Tsaka ito kahit magutom ito, kahit na ano mangyari, hindi ho nagbebenta ng prinsipyo. Ayaw niyang mabahiran ang kanyang propesyon bilang isang mamamahayag. Yan mga taong hinahangaan natin hanggang sa mamatay. Hindi ho ba? Bayan ko ay isa ang lahi, dito'y wala ang pagkukunwari. Hindi padadaig, sadyang kilala sa daigdig, may pagkakaisa sa bawat nais. Magandang yumaga! Migs Zubiri! Nagmamahal sa'yo.
liwanag. Hindi nga ba't anong sarap mabuhay ng buong ganap sa bayan mo, sumapit man yaong wakas. Dito sa bayan ko, lahat kami pantay-pantay. Walang nang-aapit, ang pag-ibig ay tunay. Dito sa bayan ko, dito'y makikilala mo ang mga kaibigang nagmamahal sa'yo. Dito sa bayan ko, lahat kami pantay-pantay. Walang nang-aapit, ang pag-ibig ay tunay. Dito sa bayan ko, dito'y makikilala mo ang isang kaibigan, ang mga kaibigan, ang bawat kaibigan